Okay, okay, okay. Ito nga, topic natin ngayon si Marcos pinalaya sa Canada, pinapalaya sa Canada. Tsaka kaso ni Marcoleta ay sasampa ngayon. May question mark. Pero sa ginawa ko tong thumbnail na to kanina pang umaga, siguro mga alas 6. Itong thumbnail na ito, ginawa ko to kaninang umaga alas 6. Kasi sabi ko mag-live ako. Kasi may natunugan ako eh. Oo. Pero hindi pa sure, pero naging sure na. Isinampa na ng ombudsman ang kaso ni Senator Marcoleta, kaya sino pa ba yung Biray at saka Mike Defensor na isampa na ngayon sa ombudsman. Naisampa na ng ombudsman sa Sandigang Bayan. Ayan. Ito, ipapakita natin ha. Ayan, ito. Ayan. Okay. Formal lang na isampa ng ombudsman sa Sandigang Bayan ngayong Biyernes ng umaga, July 3, ang kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 labang kay Senator Rodante Marcoleta. Former Congressman Mike Defensor, Aristotle Biray at saka kay Joseph Espiritu. Napunta ang kasong plunder sa 3rd Division habang ang unang kaso ng paglabag ng Presidential Decree number 46 ay napunta sa 4th Division. Pangalawa sa 6th Division at ang pangatlo ay napunta naman sa 1st Division. Naku, ang daming kaso pala nito. 3rd, 4th, 6th, 1st. Puta, 4 na kaso ito? Okay. Sus, grabe. Puta, ina niyan, hayop na yan. Grabe ito, grabe. 4 na kaso ang isinampa. Ito. People of the Philippines, Rodante Dizon Marcoleta, filed July 3, ngayon ito. Plunder under RA 7080. Okay, Representative of Social Amelioration and ito yan Sagip Party List, Michael Tan, Defensor, ayan yung mga kaso. Ito pa isa. Plunder din, violation of Presidential Decree 46. Ano ba tong Presidential Decree 46 na to? Sandali nga, Presidential Decree Decree 46. Ano bang kaso itong Presidential Decree 46? Presidential Decree 46, punishable punishable for public official and employee to receive and for private person to give gifts on any occasion. Nako, putang ina niyan, hayop niyan, ang daming kaso. Ano pa tong isa? 7080, plunder pa rin. Ayan yung mga kaso. Yan, ang dami, putang ina niyan. Ito na. Yan na. Magaling kang kupal. Pom 5P, yan si Baroque Bonjing, dapat dyan injection na ng formalin para matapos tayo. Nako, sus Mariosep. Ito yung mga kaso na isinampa labang kaya Senator Marcoleta. Tama nga yung pakiramdam ko kanina at nasasampahan ng kaso. Tama yung instinct ko. This is pilot testing pilot testing is completed talaga. Watch for the next big one. Totoo yan. Kasi ito yung rally ng ng INC, nabulaga nga sila, di ba? Nabulaga sila na kung hindi lang ito napigilan. Pero sa tingin ko, dahil sa pagsasampa nila ng kaso, kaya Senator Marcoleta, nakapaghanda na ang INC. Nakapaghanda na sila. Sigurado yan. At yan ang aantabayanan natin. Yan ang babantayan natin. Sa tingin ko, palabas lang ang pagsasampa ng kaso kay Senator Marcoleta dahil babalik na naman sa lansangan ang INC. Di ba kayo nagtataka pagkatapos nila magpaalam kagabi? Sinampa kagad ngayong umaga itong kaso. Di ba? At saka ang mga pulis, kawawa, halos hindi na umuwi sa mga pamilya nila, di ba? Hindi na nakakapagpahinga ang mga pulis. At saka siguro, naramdaman nila na nakapag-ready na itong mga kapulisan, itong kasundaluhan, na briefing na nila. Kaya siguro, nakapaghanda na ng depensa itong gobyernong Bangag, tsaka nila isinampa yung kaso laban kay Marcoleta. Okay, pag-usapan natin. Anong kaso ang sinampa kay Marcoleta? Ito nga, pag-receive daw, pagtanggap daw, kumbaga sa indirect bribery. At saka itong plunder case. Alam niyo naman itong plunder, wala itong piyansa. Diba? Walang piyansa itong plunder case. Ang tanong kasi rito ganito. Plunder case. Magaling kang kupal ka. Ano ba sinasabi doon sa Republic Act 7080? 'Di ba? Hindi sapat na ang sabi doon, hindi sapat na may natanggap ka na 50 million o mahigit pa. Kailangan mapatunayan na yung pera na nakuha, yung yaman na nakuha mo sa pamamagitan ng isa o higit pang mga overt criminal act. Dapat nakasaad mismo yan mismo doon sa batas. Ano ba yung overt criminal act na yan? Direct o indirect bribery. Tapos ano pa yon? Misappropriation of public funds, fraud against the government.
'di ba? O kaya illegal commission o yung mga tinatawag natin na mga kickback. Ano pa ba? Yung overt crime na 'yan, paglustay ng kaban ng bayan, 'di ba? Ayan yun eh. Ayan yung kailangan mapatunayan mo na yung yaman na yan o yung pera na yan galing sa mga yan. Paano mo kayong papatunayan yan? Dahil sa tinatawag na direct o indirect bribery, dahil iniisip nila na kasi ang iniisip ang assumption ng ombudsman yung pera na natanggap ni Senator Marcoleta na ginamit sa campaign funds mayroong kapalit na transaksyon o ano pa, basta may kapalit. Yun ang iniisip. Pero kahit hindi pa nangyayari yung mga yun, hindi mo pwede kulik na hindi kaya binigyan niya ng 30 million ni Defensor dahil may kapalit na proyekto 'yan. Oo, merong kapalit na may ilalabi na batas 'yan. Hindi pa pwedeng ganoon. Kailangan mai-commit mo muna yung ibinibintang mo o yung assumption mo na meron nga talagang nangyari na pagbibigay ng mga proyekto, para magkaroon ng kickback. Wala naman nangyaring gano'n eh. Unang-una, nasa oposisyon itong si Senator Marcoleta. Paano niya magagawa itong mga ito? Di ba? Paano niya magagawa itong mga ito kung nasa oposisyon siya, kung kalaban siya ng gobyerno? Magaling kang kupal. Paano siya makakapaglustay ng public funds kung wala pa namang inilulustay? May nalustay na ba na public funds para masabi mo na plunder to? Yung sinasabi mong direct o indirect bribery na tumanggap, campaign funds nga yan. At lahat, karamihan ng mga politiko, mayroong natanggap na campaign funds. Di ba? Hindi automatic na magiging plunder dahil may natanggap nga na mahigit 50 million na halaga. Anak lang putang ina. Ngayon, Magaling kang kupal. sinasabi nila indirect at saka direct bribery. Kailangan patunayan mo muna na indirect bribery yan. Kung yung tsuri ng ombudsman, yung 75 million, ano yan bunga yan ng indirect bribery. Kailangan patunayan nila na lahat ng elemento ng indirect bribery. Ano ba sinasabi dun sa revised penal code? Public officer. Public officer, tumanggap ng regalo, tapos yung regalo, ibinigay dahil mayroong kapalit. May nangyari na bang kapalit? Kapag wala dyan sa tatlo na yan, oo nga, public officer si Marcoleta. Tumanggap ng regalo, hindi naman regalo yun campaign funds yun at lahat tumanggap ng campaign funds tumatanggap ng campaign funds tuwing eleksyon. Yung regalo ba, yung campaign funds ba, binigay yan dahil may kapalit? Kailangan patunayan yun. Kapag wala dyan sa tatlo na yan, bagsak yung indirect bribery na yan. Magaling kang kupal. Anak lang putang ina talagang kawalang hayaan na ito. Magaling kang kupal ka. So tama, sila Dameo, ang dami tumanggap ng campaign funds. Napakarami. Anak ng putang ina niyan, hayop na yan. Si Erwin Tulfo lang, magkano tinanggap na campaign funds? Ito, panoorin natin. Konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers, narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Ed Vic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC tulad ng Silver Wolves Construction at Skyard Aviation. Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Nakuha ng Billionaire News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating AXIS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ng kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura. Ano nangyari? Kinasuhan ba yan? Magaling kang kupal ka. Sige nga, 120 million. Erwin Tulfo nakatanggap ng contribution. Ang campaign donor, si Yap ng AXIS. Magaling kang kupal ka. Di ba? Pinagtulong-tulungan lamang ng 6 campaign donors.
May 100,000 pesos worth of tarpaulin contributions ang Earthyard Corporation, 30,000 pesos worth of tarpaulin contributions naman mula sa Everyoung Industrial Sales. 15 million pesos worth of cash ang ibinigay ni Richard Jong habang aabot sa 45 million pesos ang kabuuang ibinigay ni Victoria Goyap. Bukod sa mga pangalang ito, 45 million pesos din ang donated ng isang Lindaso at 15 million pesos naman ang donated ng isang Cesar Basco. Bagaman hindi direktang nabanggit ang mga pangalang ito sa investigasyon ng AMLAC, kasama rin sa Court of Appeals order sina Harleen So Yap na asawa ni Congressman Eric at si Margie Basco Yap na asawa naman ni Congressman Edvic. Mas malaki ng halos 10 milyon ang nakuhang campaign donation ng senador kumpara sa 110.3 million pesos na naitala niyang gastos. Ibig sabihin, kung hindi man buo, at least 50% ang kabuuang gastos ni Senator Erwin sa nakaraang halalan, funded ng pamilyang Yap at mga personalidad at Labas. Oh, di ba? Erwin Tulpo. Campaign fund 120. Magaling kang kupal ka. Ay, may kulito na Nene Villa, Jeb Rivera, Nanay Josie Ima, sino-sino pa ba nandyan? Chrissy Brooks, Jean Carino, Ate Chori Chuli, Orlando Nicolas, ayan, Ate Kyoko Sodo. Yan, good morning ha. Teresa Lingkod, Libra. Yan, magandang umaga at hindi na ako nakabati sa inyo ha. Okay, Maring Marites, yan good morning. At nagmamadali tayo. Biruin nyo, ito mo yung mga tumanggap na yan. O sino-sino pa sila? O, eto. Pakinggan natin. Angler. President Ferdinand Marcos Jr.'s statement of contribution in expenditures or SOSE during the election shows a Ay, Maring Pelisnel ha. Magandang gabi sa'yo, Mari ha. Ay, pasensya na, hindi ako nakapag-live. Ilang araw akong hindi nag-live. Yan. total of 67 donors, 20 of which gave Marcos at least 10 million pesos each, either in cash or in kind. This includes special assistant to the president Anton Lagdameo, who contributed 247.324 million pesos to the Marcos campaign, putting him on top of the list. Second in the list is Melquiades Robles, who contributed 30 million pesos. Marcos eventually tapped Robles to be the general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office. Ranking third is Philip G. Lo, who once served in the board of directors of the Philippine Amusement and Gaming Corporation with 25 million pesos worth of campaign donations. Some of Marcos' donors are also notable names in the Philippines business landscape. In total, the chief executive received contributions worth 624.69 million pesos. Senator Risa Hontiveros is seeking a probe into sexual harassment cases allegedly involving Ina, tumahimik ka dyan na Risa Hontiveros. Isa pa ito meron din ito, campaign donation. At higit sa lahat, tumaas din ang nito, ang SALN nito. Saan galing yung putang ng pera ng SALN nito? Bakit walang kaso ito? Magaling kang kupal ka. Di ba? Ganyan kawalang hiya ang administrasyon na ito. Tapos sasabihin ninyo, hindi yan selective justice, hindi yan injustice. Magaling kang kupal ka. Ha? Ito, anong sabi dito ni Leandro Libiste? Kung pag-uusapan natin ang Ni sino ba ito? donasyon sa kampanya Si Attorney Grego Belica. at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 at 68 million mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. Yan dapat ang kasuhan ng plunder, ang putang ina. Bakit tumanggap siya tapos mayroong kapalit? Ano kapalit? Posisyon sa gobyerno. Ito ang dapat kasuhan. Di ba? May kapalit Si Robles, ano kapalit? Nag-donate ng 30 million campaign funds. Campaign donor ito. Si Robles, si Mel Robles. Ano nangyari? PCSO. May kapalit. Sino? Si Laurel Chu ng Department of Agriculture. Campaign donor. May kapalit. Anak ng putang ina talaga 247.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang, Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles, nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang general manager ng PCSO. Ikatlo, Nagpapatawa to. Ito. Fake news. Sino kaya tanga maniniwala sa inyo kung may ebidensya kayo, di kasuhan nyo? Kung tanga daw. Putang ina, paano mo kakasuhan itong mga tao? Kita mo nga ginagawa? Si Martin Romualdez nga lang, hindi makasukasuhan Paano mo kakasuhan? Ito si Bunuan, secretary. Si Secretary Bunuan, putang ina, imbes sa kasuhan, ano ginawa? Ginawang state witness ng bangag na administrasyon.
Nagsasayang ka lang ng laway dito sa mga putang inang tong mga ito. Kakasuhan mo ang kakampi ng administrasyon? Ha? Saan mo kakasuhan ito? DOJ hawak nila. Ang DOJ, pag nagsampa ka ng kaso sa DOJ, bago yan makarating sa korte, kailangan mo munang dumaan sa DOJ. Bago ka magsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, kailangan mo munang dumaan sa ombudsman. Ngayon, sino ang mga nakapwesto dyan? Kaninong tuta ang mga putang inang mga yan? Magaling kang kupal ka. Alam mo nang lulutuin yung kaso eh. Magsasampa ka ng reklamo? Magaling kang kupal ka. Putang ina nyo, ang tatanganin nyo mga hayop kayo. Magaling kang kupal ka. Mario, Abehero, putang ina mo, tumanda ka na, tanga mo pa. Magaling kang kupal ka. Tangina ka. O, tuloy. Si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department Oh, ito sinasabi Court of Appeal. Jose, alam mo yung Court of Appeal, hindi mo pwedeng magsampa, hindi ka pwedeng mag-apila sa isang kaso na hindi pa nahahatulan ng mas mababang korte. Kagaya ng Metropolitan Trial Court at saka Regional Trial Court, yung RTC na tinatawag. Pag may desisyon na ang RTC, meron ng hatol, tsaka ka maaaring magsampa ng apila sa Court of Appeal. Dadaan muna yan. Ang una niyan, prosecution, tapos Regional Trial Court o kaya Ombudsman. Prosecution. Ano ba yung mga prosecution natin dito? Yung prosecution natin ay DOJ. Para sa inyong kaalaman, sa mga hindi nakakaalama, ang prosecution natin DOJ at saka Ombudsman. Bago ka makapagsampa dyan, lahat yan, executive yan. Kahit na independent pa sa nasabi nila, itong na constitutional institution, itong ombudsman, alam naman natin na tuta ng administrasyon itong si Boying Rimulya. Di ba? Bago ka makapagsampa ng kaso sa regional, sa RTC o kaya sa Sandigan Bayan, dadaan muna yan sa ombudsman at sila ang magsasagawa ng preliminary investigation. Hindi ka pwedeng tumakbo sa Court of Appeal nang hindi pa nahahatulan yung kaso mo. Wala pang Magaling kang verdict. Naintindihan na ninyo? Conviction muna bago apila. Yan para sa mga hindi nakakaintindi ng tinatawag na 5 pillars of the court of justice system. Ang 5 pillars of justice system, community, tapos law enforcement. Ikaw, tayo, nasa community tayo. Tayo, nasa komunidad tayo. Tapos sa kagawa ka ng krimen, susunod dyan, law enforcement. Yung law enforcement, yung kapulisan, NBI, yan. Sasampahan ka ngayon ng kaso ng law enforcement sa prosecution. Tapos ng prosecution, court. Tapos ng court, pagka ikaw nahatulan, pupunta ka sa correction. Sa correction, yun yung mga kulungan. Pagdating ng correction, okay. Nahatulan ka na, natapos na yung hatol mo. Ibabalik ka ngayon sa community. Paikot-ikot lang yan. Okay? Yan yung tinatawag na 5 pillars of justice system. Tuloy. of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong Yan. pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon. Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, Yan biruin niyo yan Ang dami. Ang dami mga... Pero ano nangyayari? Walang kaso. Di ba? Walang nangyayaring kaso. Ito nga Ano ba sinabi ni Libiste, di ba? Nakipag-usap nga sa kanya si Adrian Bersemin, ipinakita niya yung affidavit ni Adrian Bersemin sa kanya. Anong sinabi? Nakatanggap ng ganitong halaga, 8 billion, tapos yung ibang portion ginamit doon sa ginamit na campaign fund ano tawag nito, yung ginamit na campaign funds nung 2025, yung bagong alyansa. Di ba nakinabang din sa kickback ng flood control scandal itong mga putang inang kandidato ng pagkasenador? Ibig sabihin itong sila Lacson, sila Soto, hindi man directing tumanggap pero nakinabang sila. Nakinabang sila sa flood control scam na yan. Anak lang putang ina talaga niya, no? Ngayon, ito, sinampa na yung kaso kay Marcoleta. Anak lang putang ina. Magaling kang Hindi ba tama yung sinabi ni Jeff Rivera kanina
Biyernes ngayon. Biyernes ngayon. Tapos sa Lunes, ano? Impeachment trial. Umpisa na ng impeachment trial. Wala si Marcoleta para mag-cross-examine sa mga testigo. Kabawasan ito. Magaling kang Kabawasan ito. Kahit na sabihin na natin na senator judges sila, pero nandun sila para bumoto sa mga motion na kung hindi mapagkakasunduan. Ano na nangyayari? Wala si Bato, wala si Jinggoy, wala si Marcoleta. Sino pang isusunod nila? Di ba? Ano na nangyayari sa gobyerno, putang ina? Pero yung mo, campaign funds, di ba? No Marcoleta, no cross-examination. Kaya nga eh. Si Amy ngayon, may balita pa ngayon na i-disqualified. Ipapasok nila si Ben Tulfo. Balita lang naman, chismis lang yon. Sana hindi totoo. magaling kang kupal ka. Di ba? Anak ng putang ina. Ay nako. Si SP Alan Peter Cayetano may kaso din daw nung congressman pa siya sa Taguig Flood Control. Ginigipit nga ang Taguig ngayon. Tinanggalan ng medical assistance. Nayawa na. Magaling kang Ganyan sila manggipit. Biruin mo, hinaharang nga yung mga medical assistants nila. Si Amy tinanggalan, si Senator Marcoleta tinanggalan. Si Senator Alan tinanggalan. Doon pa lang eh. How much more kung magsasampa ka ng kaso sa Ombudsman at saka sa DOJ? Dilutong makauna kagad. magaling kang kupal ka. Bakit, Sir Buster, hinuli na ba? Hindi pa hinuhuli. Mamaya pag-uusapan natin yan, ha? Pag-uusapan natin yan. Di ba? Anak lang putang ina. Ano ginawa ng ombudsman? Tumanggap daw ng campaign donation. Sinasabi ng ombudsman, yung campaign donation, disguise lang daw yon. Ha? Kung disguise lang yun, hindi daw kapag disguise daw, hindi daw yun na campaign donation. Anak lang putang ina. Lord Buster, hindi ko alam ang dahilan ng INC kung bakit tumigil sila sa rally. Hindi natin alam, siguro malamang sa alamang pinagpapahinga muna itong mga miyembro nila at nagre-regroup ito kasi alam naman natin na yung ginawang panghaharang sa mga kanilang mga sasakyan, sa mga bus na ginamit nila papunta sa rally, hinuhuli, pinababalik, tinitikitan para hindi makarating doon sa pupuntahan nila. Siguro nagre-regroup lang itong mga ito. Gumagawa ito ng paraan para magtagpo-tagpo pagka dito sa Metro Manila. Siguro ngayon bumabiyahe na yan sa kanya-kanya mga bus o sa mga tinatawag na pampasaherong mga bus, paisa-isa, sa mga barko, at tumira muna sa mga kamag-anak o tumira muna sa mga transient, sa mga hotel. Yung mga ibang mga nasa ibang bansa, siguro bumiyahe muna. Kasi kung maalala ninyo, yung rally nila sa Luneta, maraming mga taga-ibang bansa ang nag-check-in, ang pumunta rito sa Pilipinas para tumugon doon sa panawagan na rally, di ba? Hindi natin alam, pero malamang ganon ang nangyayari ngayon, di ba? Kasi kasi mahirap yan matunugan kung baga sa guerrilla moves ang gagamitin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo para magsagawa ulit ng malakiyang pagtitipon-tipin o malakiyang rally. Yan. Magaling kang kupal ka. Hindi ko pa napanood. Peace rally, masaya ang bangag, peace nga eh. Yun nga eh. Hindi na natin alam ngayon kung ano na mangyayari dahil nga sinampa na yung kaso eh. Di ba? Di ba? Magaling Ganyan lang yan eh. Si attorney, sino yun? Sino yung unano dun sa ombudsman na abogado? Si Clavano ba yun? O sinasabi ni Clavano na hindi kailangan ng public funds para maging plunder yung kaso. O kahit daw sinasabi niya na kahit na galing yan sa mga private individual o pribadong tao, sinasabi maaari daw yan maging bahagi ng plunder. O kapag meron daw mga tinatawag na series or combination ng mga criminal act umaabot na higit 50 million o mas higit pa kagaya kay Marcoleta na 75 million, maaari daw magkaroon ng plunder. Grabe talaga itong bangag na administrasyon na ito. Di ba? Magaling kang Hay! kupal ka. Concert na lang, wala sayang ang effort. Hindi natin alam. Siguro nagpaplano pa sila. Hindi natin alam kung anong magandang
O, totoo yan, Nanay Josie Ima. Super abuse of power talaga. Totoo yan. Grabe, grabe nga eh, grabe. Oh. Ang alam naman natin, private money yan eh. Di ba? Wala naman eh, wala namang anak ng putang ina. Grabe ito. Oh. Ang nakapagtataka rito, itong Korek ka dyan, Erica Burgos. Totoo naman talaga yan. Di ba? Totoo naman talaga yan. Pero ito, himay-himay natin ah. Ito maintindihan dapat eh. Dapat maintindihan eh. Kasi hindi lahat ng mga malalaking halaga ng perang tinatanggap ng isang opisyal, automatic plunder. Kasi sinasabi nila ni Utoy Clavano, kapag lampas sa 50 million, plunder na agad. Hindi po ganoon yung batas. Oo, ang 50 million o 75 million, amount lang yan. Pero bago mo marating, ang tanong, kung lampas ba yan sa 50 million o lampas para maging plunder, kailangan mo munang sagutin ang mas mahalagang tanong. Saan ang galing yung pera? Bakit yun ibinigay? Halimbawa, may isang tao nanalo sa loto ng 75 million. Malaking halaga yun. Pero plunder ba yun? Di ba hindi? Kasi legal yung pinanggalingan ng pera. Panalo sa loto. Ngayon, kung yung ang isang opisyal tumanggap naman ng 75 million si Marcoleta, hindi rin sapat na sabihin na malaking halaga. Na malaki yung halaga na natanggap niya. Kailangan patunayan muna ng prosecution na yung perang yon ay nakuha sa isang paraan na ipinagbabawal ng batas. Nakuha ba yon ni Marcoleta sa paraan na ipinagbabawal ng batas katulad ng suhol, katulad ng kickback, o sa paraang sa krimen na nakasaad doon sa plunder law? Wala naman eh. Magaling kang kupal ka. Yung ano ba yung mga nakasaad na mga crime na nakasaad doon sa plunder law? Yun yung mga predicate crime. Yan yung mga predicate crime. Sa kaso ni Marcoleta, yung predicate crime daw, yung indirect bribery. Yung presidential degree 46. 'Di ba? Kailangan simple lang kailangan mapatunayan na yung perang natanggap na binigay dahil lang siya isang congressman, dahil sa kanyang posisyon, dahil sa kanyang kapangyarihan, o dahil sa kanyang mga impluwensya. May impluwensya ba si Senator Marcoleta sa pagiging oposisyon niya? Sabi nila 75 million yung campaign donation. Ibig sabihin, ibinigay yung pera dahil tumatakbo siya doon sa eleksyon. Hindi dahil ginamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang senador. Diba? Ang laki ng pagkakaiba eh. Kung totoong campaign donation yan, tapos walang kapalit, walang pabor, diba? Paano naging plunder yan? Magaling kang kupal ka. Paano mapapatunayan na yung indirect bribery dyan? Anak ng putang ina talaga oh. Magaling kang kupal ka. Diba? Ngayon. Naisampa na yung kaso kay Marcoleta. Naisampa na. Kanina. Pinakita natin kanina. O ipakita natin ulit ngayon. Nasaan na yon? Aha. O eto. Naisampa na yung kaso kay Marcoleta. O ito. Sa mga bagong dating ha. O ito yung kaso na isinampa sa Sandigan Bayan. Ayan. Lakihan natin. Republic of the Philippines, Sandigan Bayan, case number, Ombudsman, People of the Philippines, Rodante, Marcoleta, Michael Defensor, Joseph Espiritu, at saka kay Aristotel Biray. Yan. Yan, tanginan yan. Sinampa na yung kaso ha. Pinagtitripa na. Okay, nagtripa sila. Ngayon, dumaan ba ito sa proseso? Dumaan ba? Kasi ano ba ang dapat na proseso? Magsasampa muna dapat ng information yung ombudsman sa Sandigan Bayan. 'Di ba? Kung natapos na nilang ng ombudsman yung natapos na ng ombudsman yung preliminary investigation, tapos naniniwala yung ombudsman na may probable cause, magsasampa yan ng information sa Sandigan Bayan. Hindi pa yan nangangahulugan na guilty yung mga akusado sila Senator Marcoleta at si Defensor, hindi pa yan. Okay. Automatic ba maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan? Hindi po automatic. Hindi automatic maglalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Bakit? Ano ba nakalagay sa 1987 Constitution?
yung mga justices, yung mga yung hukom mismo dapat magpapasya kung mayroong judicial probable cause. Kailangan mayroong judicial probable cause bago mag-issue ng warrant of arrest. Magkaiba doon sa ombudsman yung executive probable cause yung executive probable cause, ito yung determination ng ombudsman o kaya determination ng prosecutor. DOJ man yan o ombudsman man yan. Ang layunin yan, malaman kung dapat bang magsampa ng kaso. Yan yung sa ombudsman. Yung judicial probable cause naman, ito naman yung sariling pagsusuri ng mga judge, ng mga justices diyan sa Sandigan Bayan. Ang layunin niyan, malaman kung dapat bang arestuhin yung akusado. Magkaibang proseso yung sa ombudsman at saka sa Sandigan Bayan. Di ba? Hindi obligado ang Sandigan Bayan na basta tanggapin yung conclusion, yung conclusion ng ombudsman. Ano nga dapat gawin ng Sandigan Bayan diyan? Pag-aaralan pag-aaralan ng justices yan, yung pag-aaralan ng anti-graft court, yung information, ano pa ba, yung resolution ng ombudsman, yung affidavit, yung mga documentary evidence, at saka yung mga annexes, yung mga ebidensya. Pagkatapos mapag-aralan ng Sandigan Bayan yan, ang gagawin ng korte, maglalabas yan ng warrant of arrest kung naniniwala sila na mayroong judicial probable cause. Yan ang pwedeng mangyari. O kaya, sasabihin ng Sandigan Bayan, uutusan niya yung ombudsman na mag-submit ng mga karagdagang ebidensya o dokumento. Pwedeng mangyari yan. At pwede rin mangyari na i-dismiss kagad yung kaso kung makikita ng Sandigan Bayan na kulang sa probable cause. Kaya lang hindi naman yan madalas nangyayari. Pero posible. Ito maganda pag-usapan natin dito. Posible. Ngayon, kung ikaw ang abogado ni Senator Marcoleta, anong gagawin mo? Ano yung mga legal remedies na pwede niyang gawin? Dapat mag-file siya ng motion for reconsideration sa ombudsman. Kaya lang hindi na mangyayari yun. Kasi nga na-file na sa Sandigan Bayan. Ano pwede niyang gawin? Mag-file siya ng petition for certiorari sa Supreme Court. Di ba? Kung naniniwala siyang nagkaroon ng grave abuse of discretion yung ombudsman, pwede siya mag-file ng petition for certiorari sa Korte Suprema. Di ba? Pwede yun. Pwede siya mag-file ng motion to quash. Halimbawa, naisampa na yung information sa Sandigan Bayan. Mag-file siya ng motion to quash kung meron siyang kung may batayan sa rules of procedure, rules of criminal procedure. Halimbawa, sasabihin walang jurisdiction ng korte. 'Di ba? Hindi sapat yung facts na nakasaad para bumuo ng krimen. 'Di ba? O kaya merong anong pwede pa ba? May legal defect yung information. Ewan ko, out muna ako. Sige, sa mga mag-out muna kayo. 'Di ba? Ang tanong kasi rito ang masakit kasi rito, may nilabag ba ang ombudsman sa due process? May nilabag ba ang ombudsman sa due process? Nabalitaan na ba? Ibinalita na ba sa mga mainstream media? Mainstream media, putang ina nyo, nagbalita ba kayo? Nagbalita ba kayo na nagkaroon ng preliminary investigation tungkol sa kasong isinampa ninyo kay Marcoleta? Nagkaroon ba? O kung nagkaroon kayo ng preliminary investigation, putang ina itong mga ito binigyan nyo ba ng pagkakataon si Senator Marcoleta o yung mga respondent, si Marcoleta at saka si Mike Defensor, binigyan nyo ba ng pagkakataon na marinig yung kanilang panig? Binigyan nyo ba ng pagkakataon na makapagsumite sila ng kanilang mga counter affidavit? Sige nga. Magaling kang kupal ka. Ombudsman, pinakinggan nyo ba yung sagot? May nabalitaan ba kayo? Nabalitaan nyo na ba sa mainstream media na sumagot ang kampo ni Senator Marcoleta sa ombudsman? Nag-submit ng counter affidavit. Magaling kang kupal ka. Kasi pag wala yung mga yan, putang na, nasa ng due process doon? Di ba? Kasi sa preliminary investigation, ang pangunahing layunin ay bigyan ng respondent ng pagkakataon na marinig yung kanyang panig.
Nabalitaan niyo ba? Oh, may reklamo. Kasi ganito yung proseso niyan eh. May reklamo laban sa'yo. Tapos, susuriin ngayon ng ombudsman kung merong sapat na batayan yung reklamo. Ano ang susunod? Kung merong sapat na batayan yung reklamo, maglalabas ng subpoena ang ombudsman. Ano yung subpoena? Bibigyan ng pagkakataon o bibigyan yung respondent ng kopya ng reklamo at saka ebidensya. Nangyari ba yon? Magaling kang kupal ka. Nangyari ba yon? Gago din tong vlogger na to. Tanga! Johnny po yun pagka hindi mo alam ang batas, manahimik ka putang ina mo. Ha? Nangyari ba yon? Anong kagaguhan yung sinasabi ko? Mag-aral ka ng batas para alam mo, para hindi ka mukhang tanga dyan, putang ina mo ka. Ha? Diba? Nangyari ba yon? Binigyan ba ng kopya ng reklamo sila Marcoleta at saka sila Mike Defensor? Binigyan ba ng panahon na mag-submit ng counter affidavit at mga ebidensya yung mga respondent? Kung nangyari lahat ng mga yan, walang problema. Tapos, pagka nangyari yan, maglalabas ng resolusyon yung ombudsman kung mayroong probable cause. Eh, paano kung hindi nabigyan ng subpoena o pagkakataon mag-submit ng counter affidavit? Ano mangyayari? Lumalabag sila sa due process. Di ba? Eh kung nabigyan ninyo ng pagkakataong sumagot si Marcoleta, eh okay lang. Eh paano kung hindi nangyari yon? Ngayon, ito pa ang isa. Ito pang isa. Halimbawa, naglabas ng resolusyon ngayon itong ombudsman na mayroong probable cause. Ang tanong, binigyan ba ng pagkakataon? Kasi pagka naglabas ka na, kahit saang kaso, naglabas ng resolusyon ng prosecution. Kahit saan, binibigyan ng pagkakataon mag-file ng motion for reconsideration ng MR ang respondent. Binibigyan ng 5 araw hanggang 10 araw. Binigyan ba ng pagkakataon na makapagsumite ng motion for reconsideration? Tanong, yan yung mga tanong. Di ba? Karapatan yun eh. Karapatan niya ng isang akusado. Eh kung binigyan nila ng pagkakataon na makapag-file ng motion for reconsideration yung kampo ni Senator Marcoleta, tapos pinag-aralan ulit at sabihin nila ulit na meron talagang probable cause, wala namang problema. Ang tanong, nangyari ba yun? Di ba? Hindi naman nangyari. May nabalitaan ba kayo na nagsumite ng o pinagsusumite ng nagsumite ng motion for reconsideration si Senator Marcoleta? Sige nga. Nangyari ba 'yon? Oh. Kasi kung mapapatunayan na hindi talaga siya nabigyan ng pagkakataon na sumagot, ano igigiit ng depensa? Hindi nasunod yung due process sa preliminary investigation. Hindi siya nabigyan ng pagkakataon, hindi siya nabigyan ng makabuluhang pagkakataon sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Di ba? Tapos yung ombudsman, kumikilos ng labag sa itinakdang due process. Magaling kang kupal ka. Di ba? Ay, Nanay Morning Dew, napakasimple lang eh. Nabigyan ba ng pagkakataon? Nabigyan ba ng due process? Ang dami. Nasa kanta boss ni Ben Barubal. Ano yun? Ano yung kanta ni Ben Barubal? Di ba? Halimbawa, ito, ganito na lang eh, para maintindihan ninyo. Halimbawa, nagreklamo si Juan de la Cruz laban kay Marcoleta. Tapos hindi siya pinasupwena. Hindi nakita ni Marcoleta yung reklamo laban sa kanya. Hindi siya nakapag-file o nakapag-submit ng counter affidavit. Tapos pagkalipas ng 1 linggo, pagkalipas ng 1 buwan, naglabas ang ombudsman ng resolusyon. May probable cause. Putang ina. Sige nga. Buti pa si Joel Villanueva. Yung kaso na hinog naging hilaw, anak ng putang ina. Magaling kang kupal ka. Gaya ka kupala nila, putang ina nila, di ba? Alam ka, Ate Jane Corpus, yan ako ni Chua, ha? Sige nga. Ay, shoutout sa mga putang inang mga trolls, ha? Shoutout sa inyo.
Hoy, mga troll, putang ina nyo, mag-like kayo, mga hayop kayo, ha? O, mag-subscribe din kayo para pag live ako, may ito-troll kayo, mga punyeta kayo, ha? Magaling kang kupal ka. Sige nga! Diba? Nagpadala pa kayo ng supina, tinanggap ba? Anak ng putang, nangyari ba yon? Diba? Kasi, kung mapapatunayan na hindi talaga nabigyan si Senator Marcoleta ng pagkakataon na, kumbaga sa ano, lumahok dun sa preliminary investigation, anak ng putang ina niya, paano yon? Magkakaroon niya ng seryosong issue sa due process. Diba? Wala eh. Iba tong administrasyon na ito, putang ina, babanatan ka talaga pag gusto ka. Bangag administrasyon niya eh. Magaling kang kupal ka. Kakupalan naman putang ina tong mga ito eh. Diba? Ganyan sila kakupal. Kaya minumura kayo eh. Minumura yung presidente nyo dyan sa putang inang Canada na yan eh. Pakinggan niya natin kung ano nangyari sa Canada. Tang inang to. Canada, live. Putang ina, ang dami na rin pulis. Putang ina, nakakaya ka BBM dyan. Putang ina, pinagmumura ka dyan sa Canada. Magaling kang kupal ka. Di ba? Pinagmumura ka dyan sa Canada, Boyeng, anak ng putang ina mo ka. Ang pinagagawa mo sa buhay mo ay Boyeng, bongbong. Putang ina ka. Putang ina mo ka. Patawa-tawa ka pag hinayupa ka. Magaling kang kupal ka. Alang, putang ina mo ka. Minumura ka dyan. Ano yung sigaw? Ano yung sigaw? Shame on you! Diba? Alam ka lang, putang ina mo! Ano nagagawa mo sa buhay mo, bangag? Anak ka lang, syoktong ka! Ha? Anak lang, buwisit ka! Nakakaya ka! Anak, tang ina mo, buhay ka pa? Ha? Nasa iyo kay Jim Rivera. Meron sinasyak si Jim eh. Ito. Ito ba yon? Hindi yan, hindi. Meron ako eh. Nasaan na yung isa? Yung nakuha ko. Puta, nakakahiya, di ba? Ito. Ayan. Gabriela pa ito. Putang nakakahiya oh. Marcos Layas. Tapos siya putang ina pangiti-ngiti ang kapal ng mukha. Bangag ka ba? Magaling kang kupal ka. Putang ina kapal ng mukha, di ba? Minumo. Ano? Canada. Nakita na ninyo kung gaano sinusuka ng taong bayan itong si Bongbong Marcos. Di ba? Sandali. Yan. Meron pa video, nasa may mga video, putang ina. Ang dami nagsend sa akin eh. Tangina pinagmumura, nakakahiya, putang ina ka. Nasa na itong ito, pinapalayas. Pakinggan nga natin ito. Putang ina. Bangag, nasa na? Bakit ayaw? Hindi, yung pa rin yan. Nasa na yun?
Hanapin natin yung video. Meron Marcos Layas, may sumisigaw eh. Jeb, meron ka ba ng Jeb? Jeb? Ito ba yon? Ay, hindi ito. Putang ina, hayop na yan. Nasaan yung trolls? Wag mo itago, Buster. Oh, hindi ako hindi ako nag-hide ng mga trolls ha. Gustong-gusto ko nga yung mga trolls na yan eh. Gustong-gusto ko nga yan. Pambihira naman kayo. Hindi ako nagtatago ng mga trolls. Oh. Oh, ito. Pakinggan natin ito. Marcos. Oh, ano sabi dito? Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos, 25 puta, binabalita na ikaw, walang hiyaan mo. Magaling kang kupal ka. Marcos, oo, net 25 putang ina. Oh, putang lang pumapalag na sa'yo, yari ka. Pinapalagan ka na ng net 25. Marcos, tang ina. Oh, ayan oh, pumapalag na. Eh nakita ko nga yung sasagan ng mamamayan, si Jen at saka sino yung isa? Putang na talagang gigil na gigil eh, di ba? Oh, ito. Ano sabi? Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Pero ano nga ba ang salubin ng maraming Pilipino sa pamumuno ni PBBM? May report si Hearted Molina. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta. Sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang mga placard ang mga mensaheng Save the Philippines, BBM palayasin at bawiin ang mandato kay BBM. Kapansin-pansin na hindi lamang mga Pilipino ang nakikisa sa protesta sa Canada. Maging ilang dayuhan na nakilahok sa demonstrasyon ay nagbitbit din ng mga placard at nagpahayag ng panawagang paalisin si Pangulong Marcos habang isinasagawa ang kanyang pagbisita sa naturang bansa. Sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at dayuhan si Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa Canada. Pero ano nga ba ang salubin ng maraming Pilipino sa pamumuno ni PBBM? May report si Hearted Molina. Sinalubong ng kilos protesta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa Canada. Makikita sa video ang mga demonstrador na may dalang mga placard na may mga katagang Marcos Layas bilang pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa administrasyon. Hindi lamang sa Canada nagkaroon ng mga kilos protesta. Sa iba't ibang bahagi rin ng Pilipinas, nagsagawa ng mga pagtitipon ang ilang mga grupo na nanawagan laban sa administrasyon. Makikita sa kanilang card ang mga mensaheng Grabe no? Tapos yung mga tangalista, bongbong pa rin. Magaling kang kupal ka. Alam nyo sa naging presidente ng Pilipinas, ito pinakamakapal na mukha, putang ina. Ito ang pinakamakapal na mukha eh. Oh, si Bongbong Marcos, putang ina talaga, antibay. Antibay. Kaya yung mga gabinete niya, yung mga appointee niya, ang kakapal na mga mukha. Putang ina. Magaling kang Hindi tinatablan lang. Oh, totoo yan, hindi tinatablan ng iya. Grabe. Hindi tinatablan, putang ina. Ay, nako, putragas talaga. Grabe kakapal na mukha. Tanginan yan. Mas wala lang ginawa kundi mangutang, di ba? Anak ng putang na talaga, oo. Oh. Ano na nangyari, Bongbong? Debt hits record 18.55 trillion as government ramp up borrowing. Utang pa! Utang ina mo! Di ba? Grabe. May plano sampahan ng kaso ng MMDA at PNP ang INC. Sampahan na nila, ganyan naman sila eh. Sanay naman ang ano diyan, ang iglesia. Ang hindi lang sanay diyan yung KOJC. Pero nasanay na rin. 'Di ba? Tingnan nyo. Umabot na ng 8.55 trillion, putang ina, walang nangyari. Tapos sinasabi ng World Bank, nakamit daw ng Pilipinas, kasi yung Pilipinas daw, ano tawag ito? Hindi daw tayo poor. Ano yung sinabi ng World Bank? Ano na tayo? Yung Pilipinas, ano na raw? Ano yun? Ano daw? Fake news. Just watch him.
Totoo naman yan. Nag-Jollibee pa sila. Oh, masarap ang Jollibee. Totoo naman yan na masarap ang Jollibee. May sinabi ba akong hindi? Ang sinabi ko may rally laban sa kanya. Paano naging fake news yung mga video? Tanga ka ba? Fake news ba ito? Sandali, nasa ba yung video? Nasa ba yung video? Putang na, sampalin lang natin ang katotohanan ito nung sabing fake news. Oh, ito yung video. Oh, putang na. Tsaka mo sabihin fake news ha, hayop ka. Oh, ito. Oh, fake news ba ito? Nasaan nun? Nasaan na yung isang video? Yung pinagmumura siya. Nasaan na yun? Puta na, wala ah. Puta na, wala ah. Yung pinlay ko kanina. Hindi ito. Nawala ah. Yung pinlay ko kanina nawala. Ito ba yun? Hindi yan. Yung sumisigaw ng shame on you? Nasaan na yun? Tangina nawala ah. Ito ba yun? Hindi ito. Sandali, nasaan na yun? Masarap i-play yun eh. Ito ba yun? Shame on you, Bongbong Marcos? Hindi ito, nawala, utang ina. Nawala ah. Utang ina, nawala yung shame on you. Yung sinisigaw kanina. Nawala. Utang nabura ah. Ayan, mo na. Dali. Hanapin natin. Gusto ko yun eh. Hanapin natin. Ano sabi? Nasaan? Ito. Panoorin yung mga kababayan, yung ating presidente nasa Canada. Ginutom siguro, kaya bumaba at pumunta sa Jollibee. Ang problema, nakabangdon yung ating mga kababayang Pilipino at ang sinisigaw, magnanakaw, no? Shame on you. Panoorin niyo. Oh, ayan. Yung sinasabi nila, niyaya daw ng Prime Minister sa Jollibee. Oo, ito na nga yun. Niyaya ng Prime Minister sa Jollibee habang papunta siya sa Jollibee. Ito nangyari. Magaling kang kupal ka. Magaling kang Dinig na dinig ng Prime Minister ng Canada yung sigaw ng mga Pilipino habang naglalakad sila papunta sa Jollibee. Oh, anong fake news dyan? Oh. O diba? Sobrang nakakahiya ang presidenteng ito sa buong mundo, no? Ito lang yata ang natatanging presidente, no, na pag pumupunta sa ibang bansa, no, yung mga kababayan niya na pinagsisigawan, na kawatan siya magnanakaw. Tangina, di ba? Oh, anak ng putang ina talaga, oh. magaling Ano nangyari? Nasaan yung mga nasaan yung mga takalista? Nasaan na yung nagsasabi na fake news? kang kupal ka. Oh. Siguro sabi ng Prime Minister, puta, daming release sa labas, ang daming galing kay Bongbong, yayain ko nga to na pumunta ng Jollibee. Magaling kang kupal. Putang ina nga yun na yan. Oh, niyaya siya mapunta sa Jollibee. Siguro tinanong niya, ganito, no? Sabi ng Prime Minister, silipin mo sa ano niya, sa security niya o kaya sa secretary niya o sa AD camp niya. Tingnan mo nga kung maraming release sa baba. Marami boss, maraming release na. Okay. Sabi niya kay Bongbong Marcos, masarap ang Jollibee rito. Nagkalat ang Jollibee rito sa Canada.
puntahan natin at puntahan natin ang Jollibee, doon tayo mag-lunch para maganda yung press ano natin, pampaganda ng imahe. Pagbaba putang ina sinalubong ng rallyista. Magaling kang kupal ka. Tapos pagkatapos sinigawan ng magnanakaw, kawatan, kawatan, shame on you. Alak lang putang ina talaga. Ay, mainstream media, hindi nyo naman ito binabalita. Buti na lang meron ng social media ngayon. Alak lang putang ina talaga, oh. Di ba? Ang kapal na mukha niya, sinisigawan na siya ng magnanakaw, sinisigawan na siya ng kawatan, sinisigawan na siya ng shame on you, nakangiti pa ang putang ina. Alak lang putang ina talaga na. Nakangiti pa ang buang. Di ba? Ano? Pag si Tatay Digong yun, nandun, ay puta pagkakaguluhan yun, ang daming papaselfie doon, ang daming yayakap doon, ang Diyos mio marimar. Pero pag si Bongbong, magnanakaw, kawatan, shame on you, ang sigaw. Putang ilang ayop na yan, di ba? Yan, ganyan. Ganyan yung idol ninyo. Oh, di ba? Magaling kang kupal ka. Mga Pilipino diyan sa Canada at higit sa lahat hindi lang daw mga Canadian, ay mga Pilipino, may mga talagang Canadian talaga ang nagrarally, mga ibang lahi nagrarally para kay Marcos. Magaling kang kupal ka. Putang na buti nga walang sumisigaw na bangag eh, no? Adik, no? Shame on you. Kaya sana naman tamaan siya ng kahihiyan sa no, yung mga kababayan niya ang pinagsisigawan na kawatan siya, magnanakaw, adik, no? Shame on you. Kaya sana naman tamaan siya ng kahihiyan at bumaba siya sa pwesto na. No, wala nang amor sa kanya ang mga Pilipino. Alam na naman natin yun. Ito lang namang mga ilang kaparian ang may gusto sa kanya. Kaya binibindisyonan pa itong mga aliporis niya dyan sa Kongreso. Walang kalabo siya talaga. Nasaan na yung nag-comment na niyaya ng Prime Minister? Niyaya ng Prime Minister si Marcos para kumain sa Jollibee. Nasaan na? Nasaan na yun? Nawala Magaling kang kupal ka. yun ang sasabi fake news. Nasaan na? Nasaan na? Ulitin natin. Ulitin natin. Ulitin natin. Nasaan na? Sarap ulit-ulitin ito. Masarap sa tenga. Oo. Panoorin niyo mga kababayan, yung ating presidente nasa Canada. Ginutom siguro kaya bumaba at pumunta sa Jollibee. Ginutom siguro, bumaba, pumunta ng Jollibee, niyaya ng Prime Minister, sabi nga ng nag-comment dyan na tangalista. Magaling kang kupal ka. Nasaan na yung mga tangalista na tulad dyan? Ano? Napunta nga ng Jollibee, totoo naman. Hindi naman namin sinabi na hindi nagpunta ng Jollibee. Ang problema, nakabangdon yung ating mga kababayang Pilipino at ang sinisigaw, magnanakaw, magnanakaw, no? Shame on you. Panoorin ninyo. Buti walang nagbato ng kamatis o kaya bugok na itlog, no? Nasaan na yung nag-comment? Basta Jollibee lang dinala. Wala bang available na Monterey steak dyan? Hindi. Kasi ibinibida niya, syempre, Jollibee, Pilipino. Kaya kailangan niyang umepal sa Jollibee. Di ba? Biro mo pati Jollibee. Tangina, iniipala ng gago. Di ba? Nako, putang ina. Wala kayong galang DDS. Mga hindi Pilipino, mga bastos. Wag na kayong umuwi ng Pilipinas. Tangina niyo. Nasaktan yung gago. Nasaktan yung gago. Tangina mo. Masakit ba? Masakit? Ha? Masakit ba? Bakit kagalang-galang ba yan? Kagalang-galang ba ang isang presidenteng adik, sabi ni Amy Marcos? Kagalang-galang ba ang presidenteng magnanakaw, sabi ng 18 Marines? Sige nga. Kung gusto mo igalang si Marcos, tangina mo. Igalang mo kung gusto mo. Sambahin mo. Kung gusto mo, putang ina mo, bahala ka sa buhay mo. Tangina mo ka? Gago ka? Tangina mo, ulol. Tangina ka, gago. Tangina, wag mo kaming igaya sa'yo, ulol. Tangina mo, galang. Hindi ikaw igalang mo. Bakit, ano ba ito, pilitan? Bakit kayo, ginalang ba ninyo? Si Duterte? Mga gago kayo? Magaling kang Di ba ganyan ang ginagawa niyo kay Duterte? Si Duterte hindi niyo iginagalang. Tapos gusto niyo igalang namin si Marcos? Gago ka ba? Gago ka ba? Ha? Tangina mo ka yung kagaguhan mo, kabubuhan mo. Huwag mong dalhin dito sa channel ko, ha? magaling kang kupal ka. Tangina mo ka? Tangina mo ka, ulol.
Oh, sige na, magpapaalam na ako. Oh, sarap ang buwisit ang puta na. Ano mga troll, kaya pa? Hindi nyo kaya si Buster, no? Paano mo igagalang? Ito, mga troll ito kayo na lang mga troll, mga tangalista. Paano mo igagalang ang isang presidente na hindi na pinagkakatiwalaan ng mas nakararaming Pilipino? Negative 15 ang trust rating. Diba? Negative 15 ang trust rating. Tapos gusto mo igalang namin? Ulol! Kupal ka ba? Tingin mo, paano mo igagalang ang isang presidente na ganito ang itsura? Kaya isa lang gusto kong sabihin sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako, masasabi ko na sa mukha mo ngayon, pupang ina mo! Paano mo igagalang ang isang presidente na ganito? Alam ko lang putang ina talaga. Ayop ka, Jem. Grabe kayo makatawa. Huwag kayo tumawa ng ganyan. Nagagalit ang mga troll warrior ni Marcos. Nagagalit ang mga tangalista at ang mga tagapagtanggol, nakakamping at dilawang tae. Magaling kang kupal ka. Sige na, yun lang. Magandang umaga sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ingat kayo palagi. Sa mga troll, mga putang ina ninyo, balik kayo dito sa live ko, ha? Love you all, babush.